Tinalakay kanina sa Senado ang anti-political dynasty bill. Nakasaad sa konstitusyon na bawal ito. Pero 25 taon matapos itong maisaad doon, wala pa ring batas o enabling law para ito'y masunod ng ating mga politiko. Sa halip, dumami pa ang mga political dynasty sa mga local o national positions man sa ating gobyerno. Kabilang na ang Senado, kung saan 19 ng mga kasalukuyang senador, batay sa bilang ng GMA News Research, mula sa political families. Lahat din ng mga probinsya ng Pilipinas may matatawag na political dynasty. Kaya ang malaking tanong ngayon, uusad kaya ang pagtalakay ng Senado sa anti-political dynasty bill? May report si Jam Sisante. Masasabing pamilyar na sa publiko ang pangalan ng maraming kandidato sa 2013 elections dahil ang ilan sa kanila galing sa mga pamilyang matagal na sa politika. Kaya sa gitna ng pagpunas sa umano'y pagdami ng political dynasties sa bansa, tinalakay ng Senate Committee on Electoral Reforms ang panukala para ipagbawal ang mga ito. Sa ilalim ng saligang batas, bawal ang political dynasties dahil importanteng masiguro ng Estado na pantay ang pagkakataon ng lahat na pumasok sa serbisyo publiko. Pero hindi maipatupad ang probisyong ito dahil wala namang batas na tumutukoy kung ano ba talaga ang isang political dynasty. Kanina, tinalakay ng Senate Committee on Electoral Reforms ang panukala para ipagbawal ang mga political dynasty. Sa panukala ni Senador Miriam Santiago, masasabi ng may political dynasty kung tumakbo ang asawa o kamag-anak hanggang sa second civil degree of consanguinity or affinity ng isang incumbent official sa isang probinsya o lugar. Kasama rito ang mga magulang, kapatid, anak at kanilang asawa. Bawal din kung ang kamag-anak na ito ang pumalit sa isang opisyal pagkatapos ng termino nito o kung magkasabay na tumakbo sa isang probinsya ang mag-asawa o magkamag-anak hanggang sa second degree. Pero tingin ng COMELEC, hindi sakop ng panukala ang national possessions tulad ng presidente, vice-presidente at senador. Sa panukala kasi ni Santiago, tila tanging sa probinsya lang ipinagbabawal ang political dynasty. The definition, this is supported by the heads of the Commission on Elections. The definition po, parang hindi niya covered yung national position. Pag-aaralan daw ito ng mga senador. O baka naman ma-accuse kaming mga senators dito na pinapaboran namin yung aming positions because yung law na ipapasa namin na anti-dynasty law does not cover senators and vice presidents and presidents. So ayusin po natin yung definition na maging acceptable sa lahat. Pagka nag-abot silang pareho sa pwesto, maski magkaibang pwesto na, maski sa labas ng probinsya yung isa at yung isa national, dapat sakop na yun ang definition ng political dynasty. Magkakaiba naman ang opinyon ng mga election watchdog sa panukala. Putting restrictions on families, because they're related, might also be detrimental. What if that person is really competent? More often than not, the purpose of that kind of situation is to maintain the family's hold not only to their political power but to economic resources of the province. Sa datos na nakalap ng GMA News Research, hindi bababa sa 64 na political families na may 2 miyembro o higit pa ang nanalo sa nagdaang national at local elections noong 2010. Sa mga nakaupo ngayong senador, 19 sa kanila ang galing sa political families. Miyembro rin ng political clan ng 181 na kongresista at halos 70 sa 80 gobernador na nasa pwesto ngayon. Sa Metro Manila, may 9 na political clans ang naghahari. Jam Sisante, GMA News.